Hello, magandang isang pinagpalang araw na naman mga kaibigan. Nandito po tayo sa site natin na may triangulation ng Century Tree. Mangga ito, itong dalawang punong mangga na ito na century talaga ito. Dalawa sila na mangga. Yung pong isa ay ito po na sa may gawing kaliwa natin na hindi naman kasi nakuha nung cameraman natin. Tinamaan po ng kidlat yan. Wah, mangga. Yan po yung mangga na yan. Ito po yung tinamaan ng kidlat. Pero mangga. paro po yan pong mangga na yan. Kaya namatay kagad, tinamaan po ng kidlat yan. Itong dalawang mangga po na ito, ang triangulation po nila ay dalawang mangga at saka isang creek. Ang katriangulation, ayun po sa lugar ko po na yon, nandun po sila. Yung doon sa may creek po na yon, sa ibayo po ng creek na yon ay mababaw lang naman po yung creek, kaya lang nandun po din yung tatlong bato na nakabaon sa kabila po ng creek na yon. Yun po ang katriangulation nitong dalawang century tree na yan. Sa kabila po na yon na pinupuntahan ko. Ang kakwan lang po kasi doon sa may creek na yon, dalawang bato doon, yung tatlong bato doon na malilit yung yan, kung hinawakan ko na yan ay may butas po siya. May sign na nagsasabi na just sa item na may triangulation. Yung pong kasi butas ng bato na hindi po kasi nilapitan nitong ating cameraman kasi wala po sa bota is naka-triangle din po yung butas doon na nagsasaad na talaga may naka-triangulation na parte. Doble po yung kanya, kaya nung pong dinetect po natin yung lugar na ito ay nung una po ay doon talaga sa tumuturo, ibig sabihin nandun po yung item, yung ginamitan po natin sa ng ating downsing rod at saka ginamitan ko rin po sila ng ating black hole na pares na po dahil sa may bato na yan po ang tinuturo ng ating gamit, kaya kinonfirm ko pong mabuti na yung aking nabasang sign o yung aking pagkakaalam sa triangulation ng century tree na ang ikatlo po nila ay ang creek. Yung mga bato na yan na nandyan na nakabaon. Halos konti lang po nakalitaw pero napakalalaki po niyan. Sabi po nung nagsasaka dyan ay tinesting niyang ginalaw noon, hindi niya nagalaw. Hindi niya pinasundot niya doon sa kanyang kalabaw ay hindi po naggalaw ng kalabaw. Ibig sabihin po malaki yung nakabaon sa ilalim. Kaya pala sabi nila hindi po nagagalaw yan. Simula sabi po na may-ari nga ng lupa na yan. Ang kagandahan lang po kasi dito sa lupa na ito, sa ating nakasamahan na ito, katulad nga po na sabi ko ng unang ating video, kapag po yan dinetect ko at napatunayan kung may laman at positive naman sa ating mga gamit ay talaga mo pinadadalang kagad ang bakho. Hindi po siya puro locate lang ng locate, testing lang ng testing gusto niya. Pag in-approve mo na positive, tira ka agad. Kaya paulit-ulit ko po itong dinetect sa lahat ng ating gamit at saka yung ating gamit po na Japanese sword na nakuha natin na napakaganda, nagawa po ni Mr. Kanji Ken. Watch na lang po niyan. Shoutout sa iyo, bro, Kanji Ken. Sa kanya po kayo umorder ng Japanese sword at accurate po, napakaganda at talagang hindi kayo mapapahiya na gumamit nito dahil ang ni Brother Kanji Ken ay talaga may anti-decoy siya. Napakaganda po. Ayan po mga kaibigan, dyan mismo tumapat na talagang hindi ko na po inilayo. Tinapatan ko na po kagad dahil accurate po yung pagkakagawa po ng triangulation na may kaya po yan iniikot-ikot ko na lang po, hinahanap po yung kaluwangan. Kahit po saan akong pumanig, ayaw po talagang huminto ng kaikot. Ibig sabihin po, maluwang yung nandyan sa loob. Ayan po. Talagang malaki po yung nakalagay dyan sa lugar na yan. Kaya po, maluwang ang ikot niya. Ngayon, sa pangalawa pong pag-testing ko, tinesting ko na po kung gaano siya kalalim. So, titestingin po natin sa 7 meters, 7 to 8 meters, ganun, para mas sure po tayo. Kasi kadalasan po niyan, pagka ganyang malalim na, nasa 7, 8, 9 po yan. Yung talagang iba po kung malambot ang lupa at malalim ang tubig, umabot po ng 10 hanggang 12 meters.
Pero ito po ay mababaw lang po ang nito, ang tubig. Ang nito dahil may creek po diyan sa gawing baba na halos nasa 7 to 8 meters lang. Eh kung ilalagay naman po nila yung item sa may tubig na yon, ay aabutin po siguro na 7 to 8, 9 ganyan. Himigit kumulang po kasi siyempre natatambakan ng lupa, tumataas po ang lupa natin kaya nasa 7 to 8 meters po yan. Katulad po niyan, tinira ko sa 3, 5, ayaw gumana. Kailangan po talaga itaas ilalim para po makuha ng ating deep kung gaano. Ayan sa 7 po yan, medyo iikot siya. Pero pag hindi nila po na natin sa mataas yan ay tuloy-tuloy na po yan. Ayan, dito medyo mababa po dito sa lugar na yan. Sa 7, 8, 9 po yan ang lalim. Tumaas lang po yan pero sa totoo lang po sa estimate ko kasi sa lugar ng creek po sa malapit dyan ay nasa 7 meters lang siya. Kaya lang siyempre isa tatambakan na natambakan, lumalim na lumalim kaya tumaas. Pero ang po dito kasi ang pinagdududahan ko po dito yung isang mangga, yung kataranggulasyon nilang mangga na tinamaan ng kidlat. Na kasi pagka ganun may kalaban po, mayroong ang kidlat naman kasi kuminsan na talagang tinatamaan ng isang puno, lalo na kung yung mga century tree na may nakabaon sa ilalim. Kasi po yung pagka halimbawa mainit ang panahon, biglang uulan, yung pong aura ng ginto ay lumalabas, sumasalubong po yung lamig. Kaya nagiging kidlat at tumatama puro sa mainit na parte. Kadalasan po naman ay ganun kasi yung aura nga po ng ginto ay mainit at malamig yung ulan, kaya tinatamaan po ng kidlat yung ganong may nakabaon sa ilalim o may nakatagong ginto sa ilalim. Katulad po nito at lahat din nagsasabi, saka yung mga naunang nag-detect sa atin na ang dinetect lang po nila dyan ay yung mangga. Hindi na po sila umikot-ikot na hinanap po yung kalakihan na katriangulation ng puno na yan. Kaya medyo nahirapan po tayo ng konti dahil ayaw po nilang maniwala na may katriangulation yung mangga na yan. At kagandahan lang po dito kasi nung pinukay na po nila ito ay nung inumpisahan wala po ako kasi basta't nung tinanggal nila yung mangga, tinanggal nila yung 3 bato sa ilalim ng mangga, tapos yung tinatakpan ng 3 bato na yun hindi ko na po alam kung saan napunta. Kaya ang ginawa ko na lang po ay sinundan ko na lang po ng pukay ng bako yung kalambutan. Itong ito talaga hindi mawala sa isip ko yung isa na tinamaan, kaya gusto kong balik-balikan yung tinamaan ng kidlat na marami din naman nagtuturo na talagang meron, hindi daw tatamaan ng kidlat kung walang item sa ilalim. Ito po yung isa, yung talagang matandang isa na mangga na binusisi ko rin po ito, hinahanap ko yung kung may pako sa nakabaon o ano. Dahil gusto kong malaman talaga kung saan nakaturo, kung may pako man siya. Kasi ang naging problema po nito, talagang kinain na ng mangga, ng laman yung ng balat, yung pako kaya puro na lang ang lumitaw, puro yung mga sanga na pinagputulan na gumanda ang hugis, ganun na lang. Pero yun po ay hindi naman po inukit yung sanga na yon, pinutulos sanga na yun at tinugisan ng ganun kaganda. Hindi naman po siguro sign yun kasi sanga lang siya. Pero kung may pako man po ito ay naibaon na po, kinain na po ng mangga dahil sa tanda itong mangga na ito. Kaya kahit anong hanap ko ay hindi ko po sumakita. Hindi ko naman po sa pwedeng gamitan ng tawag dito ng ating detector kasi may mga ginawa silang akyatan na binaon din dyan para makaakyat sila o ginawang talian ng kalabaw na pakong malalaki na parang o bakal na pinukpok lang daw na sa gawing ibaba. Dahil hinahanap po yung gawing taas na yan, sanga lang po yan, hindi po kanyan. Hinahanap ko nga po yung bato, yung pako sa gawing taas na yan. Katulad po niyan, may bakal pong nakabaon dyan. Pero yan po daw ay pinukpok lang dyan na ginawang tungtungan, tapakan para makaakyat sa taas. Tinanong ko nga rin po yung nagbabantay dyan. Nilagay lang po namin yan. Sabi niya, bakit meron ganito? Sila na lang daw naglagay niyan.
ginawang tapakan, tuntungan para makaakyat doon sa taas. Pero sa taas daw na yan, sabi nila wala naman daw butas yan dahil buo pa yung puno. Yan, kahit napakatanda na sabi nila kung mamunga daw yan grabe sa dami. Ayan po, tingnan mo yung mga hukan na yan. Mga sanga na po na pinagpanan niya, nabumbok na lang dyan. Pero doon po sa kabila niyan, talaga doon ay talaga napakalakas po ng ikot. Hindi ko po mapigil doon. Talagang bilib po ako doon sa kabila na tinamaan ng kidlat talaga. Mamaya po ay detect po natin yon. At inuuna ko lang po itong buo. Talagang doon pa rin ang turo sa kabila na yun. Pero yan po ay susunod ay titirahin ko po yan kung paano. Ang kagandahan lang po dito talaga ay sure hit po itong lugar na ito dahil century tree siya na may katriangulation na ilog. Sa ilog naman po na yung creek na yun ay mayroon din 3 bato na may butas. Katulad po dito talagang hindi ako mapakali. Sinabi ko nga po sa inyo kanina na gusto ko talagang malaman kung anong nilalaman nung tinamaan ng kidlat na yun. Hindi mawala sa loob ko po yung loob ng mangga. Kasi po pag po nilapitan po yun yung mamaya kasi hindi naman hindi ko naman po na ito doon sa cameraman natin na yung tignan, i-focus yung puno ng mangga para makita niya yung nakalitaw na po kasi yung 3 bato sa ilalim ng mangga. Kumbaga tinutungtungan ng manggang mo, lutungtungan po ng mangga. Para po kasi nangyari dyan ay yung mangga, hinukay nila yung isang parte, inilagay yung item, tapos sinaksikan ng 3 bato yung ilalim ng mangga, kaya maganda din po yung pagkakaayos ng 3 bato sa ilalim. Ayan po, pag tinira ko na sa loob ng mangga, sa biyak na yan sa loob, yan na pong forma niya. Kaya meron po doon sa ilalim na dinadaganan, hindi lang po kasi like anong cameraman natin ay tinatapakan ko mismo na yun, ay bato na po yun. 3 bato po yan. Yan, tumatama sa konsanga kasi para maidikit ko sa kabilang panig sana. Yan o. Basta inangat mong ganyan, tuloy na po yan. Papalakas na po ng papalakas yan. Yan. Nandyan na po yung kasentruhan niya. Kaya lang po kasi nung hinukay ito is wala po ako nung inumpisahan nila. Kaya yung puno ay nawala. Miski yung ipin ng kidlat is nawala. Tapos yung 3 bato sa ilalim ay yan ay nawala po yung isa. Hindi po nila, pero 2 bato po ay nandun po, isang bato ay hindi nila makita kung saan daw po nailagay. Pero nung tinanggal po nila yan ay naganda naman po naging resulta at lumilitaw po na may malambot na parte sa lugar na yan nung pinahukay ko na po sa bako, pinatuloy ko na po ang hukay. Yan po. Talagang mayroon. Yan pong ilalim na yan, 3 bato po yan. Nakatriangulation din. Na may itinuturo doon sa gawing likuran ko na yon. Na magmula po sa puno yan hanggang doon po ay 3 meters ang layo. Magmula po sa puno na gawing likuran ko po na yan. Yan mismo sa likod ko na yan. Magmula po dyan ay 3 meters. Meron pong sign na napakalakas doon sa ilalim na. Kasi sinira po nila yung ibabaw eh. Yan. Hinahanap ko naman po ngayon dyan yung parte ng ipin ng kidlat. Wala na. Naway, wala po nila yun. At siguro, tagal naman ng pagkakatama na nung kanin. Baka meron nag-interest na kumuha na. Kaya hindi ko na siya makita. Dapat nandyan lang, nakakagat lang dapat yan. Yan po ay pinag-uusapan namin kung ano ang meron laman dyan sa loob na kung paano dapat gawin. Na pag tinanggal yung mangga, makikita yung 3 bato yan. At sa 3 bato na yun, yung tinutulungan sa 3 bato is yun na yung item. Katulad po niyan, no? Nung umalis ako, balik ko ganyan na. Okay na, wala na yung mangga, wala na yung pan. Kaya ako po yung nagsisikap. Sana po na po tulungan ninyo.
panalangin sa ating buong may kapal o saan tayo magbiruin dito ng bantay kung may magtagumpay po tayo. Dahil po tayo manalangin, magpasalamat sa buong may kapal at tayo binibigyan ng lakas at lino ng ating paningin, lakas ng pakiramdam upang maramdaman po natin at nalik po natin kung meron sa ilalim. Layo po sana tayo ng ating Panginoon sa mga mabagsik na bantay ng mga espiritu na ito. Maraming salamat po. Sundan po natin ito sa pangko, bigan, sa sulat. Maraming salamat po sa inyo. Sana mag-subscribe po kayo at like at mag-video. Kalimutan sila po tulong sa atin at ito po sa mga shout out din po sa operator ng Bakunato sa mga kasamahan namin sa pamilya Susupit dito sa Pangasinan. Maraming salamat po mga kaibigan at sana'y tagumpay tayo sa ating hinahangad na kaligayahan o kayamanan sa magbibigay sa atin ng kasaganahan sa atin at matipon sa mga apo natin. Sa Diyos naman lahat ng panalangin nagabayan tayo. Maraming salamat po sa lahat ng tulong ninyo sa atin. Subscribe, pag-like po ninyo. Wala na mag-ibong kalilimutan. Ayan po mga kaibigan. Sikapan ang ating mga operator. Mahusay po ang ating mga operator. Teknik naman po sila. Kaya okay na po ba magkakatiwalaan. Salamat po. Kulay ba na sila? Okay na yung lupa. Harapan natin sa dila. Susundan po natin dito yung tunnel. Vertical tunnel saka yung lilito na po dyan yung horizontal tunnel niya. Wala po dyan sa illegal swap. Susundan po natin yan ay lilitaw na yung horizontal niya. Maraming salamat po.